Our text for today is found in Matthew chapter 12, verses 22 to 29. If you can open our Bibles or flash it. So here, I've entitled this message for today, Two Kingdoms. Dito po sa verses 22 to 29, makikita po natin ang dalawang kingdom or dalawang kaharian, no, na hindi po natin nakikita because it's spiritual, pero nagmamanifest po ito sa ating pong kalagitnaan. Ang sabi po sa verse 22, Matthew chapter 12, verse 22, sabi po dito, then a demon-possessed man who was blind and mute was brought to Jesus, and he healed him, so that the mute man spoke and saw. Si Matthew, ang pino-point out niya po palagi ay yung kapangyarihan ng Panginoon, at dito po sa book of Matthew makikita po natin yung kung paano pong discuss ni Matthew yung lahat po ng miracles of healing, yung pong pagpapalayas niya sa demonyo. At again, dito po sa verse 22, pinapakita ulit ni Matthew that there was a demon-possessed man. Kung paano niya nasabi na demon-possessed, ay hindi ko po alam kung paano po siya naging blind and mute. Maaaring normal siya. But because the demons possessed this man, kaya siya naging blind or mute. Hindi rin niya sinabi kung siya po ay pinanganak na blind and mute. At pinoses pa rin po siya ng demons. Pero isa pong makikita ko po dito, na kapag ang isang tao ay pinoses ng kaaway, kasama po doon yung hindi lang yung possession, kundi yung oppression. Na nakita po natin that this man was blind. Hindi siya makakita, no? Napakahirap siguro sa isang tao na hindi ka na makakita, hindi mo alam kung saan ka patutungo, at the same time, hindi ka po makapagsalita. Ibig sabihin, you cannot voice out what you feel, at wala rin siyang kakayahan na lumapit sa Panginoon upang humingi ng tulong. Ang sabi po ng Bible, dito sa verse 22, he was brought to Jesus, no? Ibig sabihin, hindi kagaya sa ibang himala na kagaya po ng mga iba na sumisigaw sila, humihingi ng tulong sa Panginoon, and then tutulungan sila ng Panginoon. Sa part po na ito, wala siyang kakayahan, hindi siya makakita, hindi siya makapagsalita, and so the Bible says, siya po ay dinala ng mga tao, no? Dinala siya ng mga tao sa Panginoong Hesukristo, at dahil po sa kahabagan po ng Panginoon, siya po ay kanyang pinagaling. So dito pa lang po sa verse 22, makikita po natin na meron pong isang kingdom na naghahari, no? And if you remember, doon po sa Matthew chapter 4, doon po sa time na kung saan ay tinukso or tinempt ang Panginoong Hesukristo, isa po doon sa temptation niya sa Panginoon, doon sa verse 8, ang sabi niya dito, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. So kung papansinin po ninyo, during the temptation, nandun po yung Diablo, pinakita niya lahat ng glory ng mundong ito, no? And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Ibig sabihin, pinapakita niya na meron po siyang kaharian, meron siyang kakayahan na ibigay ang lahat ng bagay. Nagsisinungaling kaya ang Diablo dito? Hindi po siya nagsisinungaling, because if you remember, dun po sa Genesis chapter 3, during the fall of man, illegally, kinuha po niya ang tao because of sin, because of his tactics,
tactics na papaniwala niya po si Adam at si Eve. So illegally naging God, no? Small letter G, naging God of this world po ang diablo at naghahari po siya sa atin pong kalagitnaan, no? Sa mundong ito, naghahari siya. So meron siyang kingdom and we call that the kingdom of darkness. So dahil po siya ay naghahari, siya yung small God, no? Small G, God, siyang God of this world na sinasabi po ng Bible. Magtataka ba tayo kung maraming mga tao ang sumasamba sa Kanya? No? Sinasamba siya, hindi naman sinasabi ng mga tao that they hate God, that they love the devil. Hindi ganun eh. Pero unknowingly, they are loving the devil because they are loving His kingdom. And we are not supporting the devil, sinasabi nila. But unknowingly, they are supporting the kingdom of the devil and the kingdom of darkness by the way they live. At bakit? Because they are blind. Minsan sa buhay po natin, naging blind tayo, hindi natin makita yung mga bagay-bagay sa spiritual realm. Kaya nagtataka tayo kung minsan, no matter how we share the Word of God, and no matter how we explain at magbigay ng effort para ipakita ang gospel sa mga tao, ano pong nangyayari? Hindi nila makita. Nakakita na kayo ng isang tao na nagsisimba or nakakasama po natin sa worship and yet wala siyang maintindihan? Na kahit naririnig niya yung preaching, wala talaga siyang maintindihan. Hindi lang sa walang change sa kanyang buhay, kundi talagang wala siyang maintindihan. That is spiritual blindness. At dahil dito, alam natin na ang nagro-rule sa taong yon at even sa mga tao na binabanggiginan natin ng salita ng Diyos, pero talagang blanco, hindi nila maintindihan, sila po ay nasa kadiliman pa. That's why, di ba sabi ng kanta, I was blind but now I see. Lahat po tayo sa ating buhay, naging blind tayo, hindi natin maintindihan, hindi natin makita, pero pinakita sa atin ng Panginoon. So this man cannot see. This man cannot speak for himself. He is helpless. He cannot rescue himself or deliver himself. Hindi niya mapakawalan yung kanyang sarili. Kasi nga, ang mga demons po na nag-o-oppress sa kanya, sila po yung gumawa ng paraan para hindi siya totally makakita and he cannot also cry for help. Kaya makikita rin po natin doon po sa Ephesians chapter 2 verse 1 that we were dead in our offenses and sins. Sabi po dito ni Apostle Paul, you were dead. Past tense. You were dead. Dati patay kayo. You were dead in your offenses, in your trespasses, in your sins, in which you previously walked according to the course of this world. Ayan nyo? Dati, sabi niya, patay kayo sa inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin yun? Hindi nyo nararamdaman yung guilt sa kasalanan. Patay tayo. Di ba ang patay wala siyang nararamdaman? A person who can do all sins or all kinds of sins without any guilt. Kaya minsan pag tinanong ng tao, sasabihin niya, wala naman akong ginagawang masama. Kasi hindi niya nakikita na meron siyang ginagawang masama. Kahit yung pag-iisip ng isang tao na ginagawa niyang masama, hindi niya makikita na masama yon. Kaya lahat ng kanyang actions pwede niyang i-justify, no? Na walang masama sa aking ginagawa because a person is dead. Kaya sabi ng Bible, you were dead in your offenses and sins. Ganun din tayo. Diba? Patay tayo sa ating mga kasalanan. Na dati nating nilalakaran. Nilalakaran natin saan? Sa mundong ito. Why? Ito kasi yung kingdom ng darkness. Nandito siya, nagro-rule siya sa world na ito. According to the prince of the power of the air, that is Satan,
of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Ibig sabihin, hanggang ngayon nagwo-work yung power na yon sa lahat po ng sons of disobedience, referring to those who are not in the Lord Jesus Christ. Dati ganito tayo because we were blind. And Satan has blinded them. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi dito, in whose case the God of this world, small letter G, the God of this world, ang Diyos ng sanlibutan ito, ang nagbulag sa kaisipan ng lahat ng hindi mananampalataya. The God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Di po ba sa pagtingin kinakailangan ng light? Kaya kapag ka nawala ang light, there will be total darkness. Kaya nga po bulag ang bulag kasi wala siyang makitang liwanag, puro darkness ang kanyang nakikita. So, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, merong Diyos ang sanlibutan ito. Tinutukoy niya po ito, the God of this world, ang Diyos na sinasamba ng lahat ng tao na nagmamahal sa mundong ito. Because you see, Satan uses worldly pleasures and worldly pursuits. Ginagamit niya po yung sanlibutang ito para ilayo tayo sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Ano yun? Sa paanong paraan? In the forms of entertainment. In the forms of what you see or what you feel is good. Di ba? Lahat ng mga nakikita natin sa mundo na sa tingin natin maganda. Kaaya-aya. No? Kaya sabi niya sa 1 John 2:15-16, do not love the world. Do not love the world. Cosmos. Yung world na to. No? Do not love the world nor the things in the world. So, ibig sabihin, the world itself and the things in the world. Ano ba yung mga bagay na nandito po sa mundo? Kasi sabi ng Bible, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, anong nandito? Tatlong bagay. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. If you remember the temptation, the fall of man, in Genesis chapter 3, ano pong, the same tactics. Old serpent, old tactics. Walang bago. Ginamit na to at patuloy niyang ginagamit ngayon. Maaring iniiba lang niya ang strategy, but the same tactics. He uses deception, he uses lies, no? He uses enticement sa mga bagay na alam niya maaakit ka. So, sabi ng Bible, the lust of the eyes. Sabi dun sa Genesis chapter 3, di ba? Nung pinakita niya yung prutas at nakita niya, sabi niya, nakita niya, she saw na it is good. No? So, ano pa? The lust of the eyes, the lust of the flesh, na makakabuti sa kanya, and the boastful pride of life. Dahil ang sabi po ng diablo, ang sabi ng serpent, your eyes will be opened and you will be like God. Yun po ang naging fall ng man. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin po ng diablo ito sa mga tao. At hanggang ngayon, tinutokso pa rin niya kahit ang mga Kristiyano para ipagpalit ang mga bagay na narito sa sanlibutan at ipakita niya na mas maganda to. Mas maganda ito kaysa ang pagsunod sa Panginoon. Mas makakabuti sa'yo to. No? Kaysa yung paglilingkod sa Panginoon. Wala kang mapapala pag naging faithful ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun pong sinasabi ng diablo. And many people says, oo nga ano. That's why hindi natin inaasahan or maaaring hindi tayo aware na ipagpapalit natin ang tunay na pagsamba sa buhay na Diyos sa mga bagay na temporary na nandito sa sanlibutan. Yun.
Kasi gawain ng kaaway yun. Bakit? Para dalhin ka sa kanyang kingdom. Kasi alam niya, tayo mga Kristiyano, nilipat na tayo ng Panginoon sa kanyang kingdom, right? Pero ang ginagawa po ng dyablo, ini-entice ka niya para ang susuportahan mo ay yung kanyang kingdom. Ganun pang ibig sabihin. You are proclaiming, you are saying and confessing that you belong to Jesus Christ, and yet you are supporting another king. You are claiming that you belong to the kingdom of God, to the kingdom of light, and yet you are working and you are walking in the kingdom of darkness. Ganun yun. No? So, ang picture na pinapakita po dito ay lahat po ng ino-offer ng dyablo sa atin, maganda sa paningin natin, kaakit-akit, kaaya-aya, subalit poison po yun. Nakakamatay. It is poison. Kaya po kuminsan ng mga tao, mas pinagpapalit nila yung mga temporal doon po sa permanent. No? So ito po ang picture, yung nakita po natin naman dito, na blind and mute, is a picture of the condition of the human being before he is brought to Christ. Ito po ay larawan ng isang tao kung ano siya bago niya nakilala ang Panginoong Jesucristo, blind and mute. And so here, nakita po natin that the kingdom of God is also revealed. Kanina, alam natin, merong kingdom of darkness. And dito makikita din po natin that there is also the kingdom of God na nireveal po dito noong pinagaling po ni Jesus Christ ang taong ito. Jesus miraculously healed this man who was blind and mute, proving his divine authority over sickness and over darkness, proving his divine identity as the Son of God. Kaya nga itong miracle dito na nakita po natin, sabi po dun sa verse 23, all the crowds were amazed and were saying, this man cannot be the son of David, can he? Ano pong ibig sabihin ng son of David? This is a messianic title, again. Referring to the Lord Jesus Christ. Referring to the Messiah. So dito po sa miracle na to, meron pong dalawang response. Ang una, makikita natin dun sa response ng crowds. Anong response nila? Ito na kaya yung hinihintay natin? Is this the one that we have been waiting for? Is this the son of David? Siya na kaya ito? With hope in their hearts. No? Sa kabilang banda, sa verse 24, ang sabi dito, but when the Pharisees heard this, heard what? Heard about the words of the crowds. No? Nung parang nakikita nila na, ang alam ng mga tao, siya na ang son of David, siya na yung Messiah. Ano yung reply niya? But when the Pharisees heard this, they said, this man cast out demons only by Beelzebul, the ruler of demons. And they made this blasphemous statement against the Lord Jesus Christ. That is blasphemy. Referring the work of the Lord Jesus Christ as the work of Satan. So ano ibig sabihin ng Beelzebul? Ang Beelzebul po, kapag sinabi nila, ang ibig sabihin, this is the title for the prince of the dark. No? Ang ibig sabihin nga po niya talaga ay Lord of the Dung, or the Lord of the Flies. No? The flies. So, nagpapakita na ito ay kapangyarihan ng dyablo or ni Satanas. So, hindi nila ma-deny na gumagawa ang Panginoon ng napakaraming himala. Di ba? Alam naman nila na marami pong himala ang ginawa ang Panginoon. Subalit di po nila ito matanggap. No? Na siya ay lingkod ng Diyos. Merong isang Pharisee na naniwala sa kanya, di ba? Sa John chapter 3, if you remember, Nicodemus, lumapit po siya kay Jesus sa gabi.
For fear of man. Kasi alam niya. Sabi niya dito, Teacher, no one could do these miracles unless they are doing it from the hand of God, from the power of God. No? Pero ang mga Pharisees na nandito, na nakikita natin sa verse 24, nakita po nila kung paano magpagaling ang Panginoon. Sa mismong harap nila, nakikita nilang himala ng Panginoon, and yet, they refuse to believe on the Lord Jesus Christ. So, nag-defend po ang Panginoong Jesucristo. Gumamit po siya ng defense. Una sa verse 25 to 26, ang sabi sa verse 25, and knowing their thoughts. So, dito makikita pa po natin na alam ng Panginoong Jesucristo lahat ng iniisip ng tao. Making himself equal to God the Father. Bakit? Only God knows everything. Di ba? Ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos lang ang nakakabasa sa iniisip po natin. Alam niyo po ba na maraming naniniwala na akala nila alam ng dyablo yung iniisip, no? Hindi po omniscient ang dyablo. He's not omniscient. Wag po natin ibigay yung kakayahan na yun sa kanya. Ang Diyos lang ang omniscient. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong iniisip natin ngayon. Ang dyablo hindi niya alam ang iniisip natin. Pero nahuhulaan niya dahil sa actions po natin. At doon sa paulit-ulit na actions natin, alam ng demons yung kahinaan natin. Pero hindi niya nababasa kung ano ang nasa isip po natin. So sabi sa verse 25, in-emphasize dito ni Matthew that Jesus knows the thoughts of men. Kaya nga sabi niya, and knowing their thoughts, Jesus said to them, any kingdom divided against itself is laid waste, and any city or house divided against itself will not stand. So again, ang ginamit niya po dito ay kingdom, kaharian, ano pa? City, ano pa? House. Anumang kaharian, anumang syudad, anumang tahanan, okay, na nahahati ay hindi makakatayo. Kaya yung strategy niya nandyan din. Alam ni Jesus Christ ang strategy ng dyablo at hindi ko gagawin ng dyablo sa kanyang sariling kaharian. Diba? Ang isang bansa, paghati, ang gulo. Nakakalungkot isipin, di ba? Yung nangyayari sa ating bansa kasi hati. It cannot stand. Ang isang city na hati din, ang governance, ang hirap din. Hindi rin makakatayo. Ang isang tahanan, ang isang pamilya, lahat kayo hati. Napakahirap din, di ba? So sinabi ni Jesus Christ, yung unang defense niya, yung principle of division. Okay? Kapag ang isang kingdom na divide, sabi hindi siya tatayo. Gusto ba ng dyablo na ma-divide yung kanyang kingdom? Kaya ang sabi niya sa verse 27, if I, by Beelzebul, cast out demons, by whom do your sons cast them out? For this reason, they will be your judges. Alam niyo po kasi, meron din pong lessons or meron din pong actions ang mga ito na tinuturuan nila paano mag-cast out ng demons. If you remember, dun po sa Book of Acts, chapter 19, di po ba may mga tao doon na nagka-cast out din sila ng demons. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, kung ako nakakapagpalayas ng dyablo, ako na to. Ibig sabihin, He is God, He is Jesus Christ. No? By whom? Sa kanino naman nakapangyarihan nagka-cast out ng demons ang iyong mga anak, yung mga estudyante. No? Kasi meron din po silang mga Jewish establishment na meron po tinatawag na exorcism, nag-exorcise, no? Or nagpapalayas po ng dyablo. But of course, hindi po nila mapalayas ito. Merong nagpapalayas. Pero kaya nga sa Acts, di ba, sabi niya, sa pangalan ni Jesus,
na ipinangangaral ni kanino? Ni Pablo. Pinapalayas ko kayo. Ay, ibig sabihin, wala siyang relationship. Anong ginawa? Sinunggaban sila, di ba? Sabi niya, in the name of Jesus who is preached by Paul. Wala siyang relationship eh. Anong sabing ganon? Kilala namin si Jesus. Kilala din namin si Pablo. Bakit kilala ng Diablo si Paul? Alam niya na mananampalataya. Pero kayo, sino kayo? Diba sabi niya? At sinunggaban sila. It's because they don't have a relationship with the Lord Jesus Christ and they're trying to cast out demons by the name of the Lord Jesus Christ. And makikita din po natin na ang mga tao, divided yung kanila pong opinion dito, di ba? Yung una, ano ang view ng mga iba? Itong son of David. Ano yung pangalawang view? Ano yan? Kampon siya ng demonyo. Yun ang sinabi nila actually kay Jesus Christ. Na siya ay kampon ng demonyo, kaya siya ay nagpapalayas ng demonyo sa kanyang sarili. Kaya lang sabi sa verse 28, if I cast demons by the Spirit of God, kung ako ngayon ang nagpapalayas ako ng demonyo sa Spirito ng Diyos, then the kingdom of God has come upon you. Ibig sabihin, there is this kingdom of God. There is the kingdom of darkness, the kingdom of Satan, and there is also the kingdom of God. That's his way of saying na lahat ng prophecies na nandun sa Old Testament, ako to. Ako yung fulfillment ng prophecy. Kasi ang Messiah, isang characteristic po niya, yung Son of David, yung magbibigay po siya ng grace, ng mercy sa mga tao at magliligtas sa kanila. So this is about the prophecies of the Messiah. Pangalawa, sinabi niya sa verse 29, yung binding of the strong man. Alam niyo po maraming mga prayers because of the authority given by the Lord Jesus Christ. That's why marami tayong mga naririnig na I bind you, Satan. Diba? Sa prayer, I bind you, I bind your works. I bind you by the power of the Lord Jesus Christ. No? Yun yung ginagamit nilang word because they are using this, verse 29, the binding of the strong man. Pero ang tinutukoy po dito na strong man, sino kaya? Twofold po kasi ang ibig sabihin nito. The point Jesus making here is at least twofold dun sa strong man. Strong man in the sense na, no, hindi mo pwedeng ma-plunder yung isang bahay kung nandoon yung strong man. Okay? So yung una po dito ay si Satan. He is the strong man. The strong man is strong enough that his house, referring to the kingdom, yung kaharian niya, or realm of influence, is not going to be plundered easily by just anyone. It has to be done by someone stronger or strong enough to bind him so he cannot interfere. Ganito yun eh. Kung ikaw magnanakaw ka, magpaplano ka na looban mo ang isang bahay at alam mo na may nakatira doon na strong man, anong kailangan mo munang gawin para ma-plunder mo yung kanyang house? You have to bind the strong man. So alam mo, may tao doon. Yung taong yun malakas, yung taong yun may baril, yung taong yun ganun. So anong gagawin? Ang strategy, kailangan mo munang itali para wala siyang magawa sa'yo. Di ba? And then you can plunder the house. Di ba? Yun yung strategy dyan. So pangalawa, Jesus or the kingdom of God is also strong enough to bind that strong man, the devil. And he did bind him, di ba? He did bind the enemy because of his death on the cross. Kaya napagtagumpayan po ng Panginoong Jesucristo ang gawain ng kaaway. We are always in the winning side. Ano man yung strategy na gawin ng kaaway sa atin,
Remember that we are always in the winning side kasi napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo sa krus. So Jesus likens himself to a man breaking into a strong man's house to plunder his goods. Ano yung goods? The souls of men. The souls of men. Mga tao, mga mahahalaga na tao na ninakaw din ng kaaway para sila ay mapariwara, para sila ay mapunta sa impyerno na kasama niya. Yun po yung point ng parable na ito, yung binding the strong man. Pero purihin po ang Panginoon, no? Dahil kahit po may dalawang kingdom na ito, noon nandun po tayo sa kingdom of darkness, ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 3, Verse 13, for He rescued us from the domain of darkness. Tayo ay Kanyang iniligtas, no? Ni-rescue niya tayo mula sa kingdom of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, and that is the kingdom of the Lord Jesus Christ. You see, meron pong dalawang kingdom na naghahari. Tandaan po natin ito. Huwag po nating i-underestimate ang kapangyarihan ng kaaway. Kasi sabi ng Bible, ang isang tao, huwag mo sasabihin na masyado kang matatag kasi baka ka bumagsak. Matured Christian na ako. Matagal na akong Kristiyano. Hindi yun hindi yung guarantee na hindi ka babagsak. Do not overestimate also, no, yung power ng diablo, na para bang ang kanyang kapangyarihan ay kapantay ni Jesus. No. Wala sa katiting. Ang Panginoong Diyos po natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. No? So there are two kingdoms na naririto. Tayo po dati nandun tayo sa kaharian ng diablo. No? Pero nilipat na po tayo sa kaharian ng Diyos, and therefore we should be loyal to the kingdom of the Lord. Marami pong mga tao, they are acting like pwede yung dual citizenship sa paglilingkod sa Panginoon. Wala pong dual citizenship sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo yung dual citizenship, ang ganda raw nun no? Sa mga nag-a-apply ng citizenship. Kasi, dalawa yung passport mo. Kung Pilipino ka, pag uuwi ka ng Pilipinas, ipapakita mo yung passport mo. Oh, okay, welcome po kayo dito, pasok po kayo. Di ba? Pagdating mo sa Pilipinas, Tagalog ka, kasi alam mo yung salita. Pilipino ka, may passport ka, anytime pwede kang pumasok. Di ba? May passport ka. At meron ka din kakayahan na bumalik ulit sa Italia. Why? Gagamit ka ng ibang passport. Hindi mo naman ipe-present yung passport mo para yung Philippine passport to prove that you are an Italian citizen. So, ang ipe-present mo ngayon, anong passport? Italian citizen. Hoy, benvenuti. Sabihin gano'n sa'yo, no? Tapos magsasalita ka ng Italian. Kasi alam mo maraming mga tao ganyan. Maraming mga Kristiyano ganyan. They are having their two passports. Meron silang dual citizenship. They can speak the language of the world. They have friends in the world. And they can also speak spiritual language. Pag nasa church, spiritual siya. Pag may gawain, spiritual siya. Okay? Kasi nasa kingdom of the Lord. Monday to Saturday, hindi natin alam kung anong passport yung hawak niya. Anong language ang ginagamit niya. Anong kultura ang kanyang pinamumuhay. Pero tayo po, na tunay na mananampalataya, dapat itatak po natin sa ating isip yung loyalty po natin sa kung ano po tayo. Walang dual citizenship. Isa lang po yung citizenship natin. In heaven. At ang paglilingkuran po natin dapat ay ang kaharian ng Panginoon, at ang paglilingkuran po natin yung King of Kings and Lord of Lords. He is Lord. No? He is risen from the dead and He is Lord. Siya po ang nag-iisa.
Either you are for Christ and His kingdom, or you are promoting and supporting the kingdom of the devil. Ang tanong ko, which side are you? Anong side? Yung pinopromote, anong side yung nakikita ng tao sa'yo? Is it the kingdom of God? Or is it the kingdom of the devil? Shall we pray? Panginoon, salamat po sa oras na ito. We thank you, Lord, for transferring us, for rescuing us from the domain of the kingdom of darkness to the kingdom of light. Thank you, Lord, that we are citizens of heaven, and thank you that we have the King of Kings and the Lord of Lords. And whatever happens, we know, Lord, that you are holding us in the palm of your hands. Thank you, Lord, that we are in the winning side, and thank you, Lord, that we are more than conquerors because of our faith in you, because of what you have done on the cross. Lord, tulungan niyo po kami na mamuhay na meron pong kabanalan, mamuhay po kami na alam namin na naglilingkod po kami sa tunay na hari sa aming buhay. Teach us, Lord, to be faithful sa aming pong calling, at maging faithful din po kami, Lord, na i-rescue din po namin ang mga ibang mga tao para sila rin po ay makakita. Thank you, Lord, na minsan kami po ay blind, but now we see because of your goodness, because of your mercy. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.